ito yung sitwasyon ng Baclaran sa gabi. Yan, buti na lang at meron tayong mini driving light. Maliwanag kasi madilim talaga dito. Pero partida na sa dilim ng daan dito, ang dami pa rin naglalakad. Yan, syempre alert pa rin tayo kasi syempre hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari. Pero malaking bagay na naka mini driving light ka dito, kaya yun, maganda yung ilaw mo dito dapat. Kasi yun yan, downside dito naman is madilim yung daan. Additional ko dito mga ka-SM, meron nga pala ditong police station pagdating mo dito sa dulo. Kasi hindi ka pwedeng dumiretso eh. Pag dumiretso ka kasi, redemptorist yan. Ang diskarte dito is kakaliwa ka bago ka dumiretso ng redemptorist. At pagkakaliwa mo, andyan na yung presinto, di ba? Safe ka na. Kaya kailangan makaabot ka talaga dito. Hindi, joke. Yan, di ba? It's my life. It's my life. Hello, what is up mga ka-SM? Kung hindi mo pa ako kilala, ako nga pala si Sidski for Sidski Motovlog. And dahil matagal akong hindi nakapag-vlog at dahil na-miss ko kayo, so ito may bonus ako sa inyo. So for this tonight topic, kasi gabi nga, maghahanap nga tayo ng mga multo. Joke lang. Kung ikaw ay isang empleyado sa Makati at ikaw ay taga South, imposibleng hindi ka dadaan ng EDSA. At galing EDSA, imposibleng hindi ka dadaan ng Pasay. Sa lagay pa naman ng daan sa Pasay ngayon, sobrang traffic talaga, given na ginagamit ang ginagawa ang NAIA flyover extension. So tumutumbok ito sa tramo. Talaga napaka-heavy ng traffic dyan. Siguro once in a blue moon lang talaga kung makadaan ka ng maluwag dyan. Kung hindi ka naman dadaan sa tramo, dadaan ka dito sa TAF, which is diretso ka. Na andun naman yung pila ng mga truck. So dahil nga na-miss ko kayo, bibigyan ko kayo ng alternative route na po pwede nyong subukan para makaiwas sa traffic na bigay ng Pasay. Pero sa Pasay pa rin tayo dadaan. Magic, di ba? So ito nga pala, instead na galing ka ng Buendia or galing ka ng Makati, instead na lalabas ka ng EDSA or Pasay, ang gagawin mo is pabalik. Ang tutumbukin mo is yung LRT Pasay. Ngayon, kung galing ka ng Buendia, tutumbukin mo pabalik yung LRT. So, dahil walang diretsong kaliwa doon, hahanap ka ng U-turn hanggang sa matumbok mo nga yung LRT. At once na ma-reach mo yung LRT, ito, tulad itong ginagawa ko, dire-diretso na lang yan. So, sa nakikita natin sa lagay ng daan dito, hindi ka man makaharurot or minsan lang makakaharurot ka. Kasi given na ayan, marami rin mga jeep, marami mga tricycle na nakaparada. Pero ang kagandahan dito is moving. Kaysa maipit ka sa traffic ng Pasay sa EDSA. Sa EDSA pa lang traffic na paglabas mo ng Makati. Tapos yung EDSA to Pasay, talagang dikdikan na rin. Pero dito, ang downside nga lang nito is mag-extra mag-extra effort ka nga lang dito. Kasi magdadagdag to ng ilang kilometro compare sa direkta mo nang lumabas ka ng EDSA. Kasi dito babalik ka ng Buendia tapos tutumbukin mo yung LRT Pasay. Pero guaranteed ko sa inyo na once na andito na kayo sa LRT, dire-diretso na ang takbo dito. Although na makitid yung daan, pero moving. Maihinto ka lang naman dito kasi napansin ko lang, yun nga, maraming U-turn, may mga stoplight, pero bihira ka matraffic dito. Kasi hindi na siya tulad ng umaga na syempre daming naglalakad, maraming tumatawid, maraming mga pasahero, yung mga jeep babat sakay ng mga pasahero. Yan. Dito, moving talaga sa nakikita nyo naman, guys. Yan, dahil na-miss ko nga kayo mga ka-SM, ito yung pabonus ko sa inyo.
Pero lilinawin ko lang, ang downside dito is extra effort ka nga lang talaga. Ang maganda lang dito, hindi ka man nakakarurot pero still moving ka. Tulad nga ng yan, tulad ng sitwasyon ko ngayon. Hindi man ganun kabilis o minsan lang mabilis, pero bihira akong nai-stack up sa traffic. So ayan, galing ako ng Buendia, so andito na ako ngayon sa top. Ayan ang EDSA top na to. Pag tumawid ako sa kabila, andyan na yung Pasay 2 shopping. So ang tinutumbok naman yan is yung Baclaran na. Pag diniretso mo yan, Baclaran na. Ayan, kita-kita yung EDSA, yun yung MRT, diba? Sa may left side. So, dito kasi maluwag na dito eh. Kasi once na malagpasan mo na yung tramo, o kaya yung bago umakyat ng Winston, andun yung bulto ng traffic ng mga sasakyan. Kasi given na may mga truck, halo-halo na yung mga sasakyan, tapos ginagawa pa yung EDSA flyover extension niya sa tramo. Yan. So ito yung sitwasyon ng Baclaran sa gabi. Yan, buti na lang at meron tayong mini driving light. Maliwanag kasi madilim talaga dito. Pero partida na sa dilim ng daan dito, ang dami pa rin naglalakad. Yan, syempre alert pa rin tayo kasi syempre hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari. Pero malaking bagay na naka mini driving light ka dito, kaya yun, maganda yung ilaw mo dito dapat. Kasi yun yan, downside dito naman is madilim yung daan. Additional ko dito mga ka-SM, meron nga pala ditong police station. Pagdating mo dito sa dulo, kasi hindi ka pwedeng dumiretso eh. Pag dumiretso ka kasi, redemptorist yan. Ang diskarte dito is kakaliwa ka bago ka dumiretso ng redemptorist. At pagkakaliwa mo, andyan na yung presinto, di ba? Safe ka na. Kaya kailangan makaabot ka talaga dito. De, joke. Yan, di ba? Talagang kahit na madilim, dami pa rin naglalakad na tao eh. Saka hindi na rin ganun kabisi ang daan dito. Hindi tulad pag umaga, andyan yung mga nagtitinda, 'di ba? Hindi na sila ganun ka-active pagkagabi. So ayun, nabanggit ko, ayan yung presinto, guys. So safe ka talaga, mararamdaman mong safe ka. So ito guys, nang kumaliwa na ako, pag diniretso mo to, pakirino na. Pagka diniretso mo ang Quirino, dire-diretso na yan, Las Piñas to Cavite. So talagang taga South, 'di ba? Kaya nga ang sabi ko kanina, kung isa kang empleyado sa Makati na motorista o rider, is mare-recommend ko talaga sa itong daan na to. Yun nga, kahit na extra effort ka kasi mag-additional ka ng mga ilang kilometro, pero hindi ka naman maiipit sa traffic kasi ganoon din naman yung effort na gagawin mo sa traffic, yung pagsingit-singit, 'di ba? Pero nakita nyo naman yung biyahe ko, swabe lang. Hindi rin ako naiipit sa daan. Sa kaya makikita mo yung mga ilaw na patay sindi ba yan? Joke lang. So ayan, maliwanag talaga sa side na to. Pag nalagpasan mo na yung Baclaran, maliwanag na kasi gawa nga ng mga street light. Yan. Saka dito sa Quirino guys, may mga nagro-rondang mga police dito. May mga nagpapatrol na police. Mararamdaman mo talaga na safe ka na dito. Yan. Saka itong gabi nga pala to, ito yung yung smog, yung makapal yung usok sa makapal yung usok sa atmosphere natin dito sa sa Metro Manila. Hindi ko alam kung gawa ba to ng sa Taal Volcano, kung umabot ba dito o talagang kasi namumula yung kalangitan eh. Kung makikita nyo sa video guys, 'di ba, naka face mask ako, pero usually hindi na ako naka face mask eh. Kasi 'di ba, hirap nga huminga. Pero this time, para safe tayo, di natin alam kung ano yung cause ng makapal na smog na yan. Di natin alam, di ba? Baka syempre magkakos pa ng irritants yan. Para safe na rin yung baga natin. Kasi solve na nga tayo sa daily usok na nalalanghap natin sa daan eh. Di ba? Gawa ng mga usok na nilalabas sa mga sasakyan sa EDSA, sa mga major roads. So ito, dire-diretso lang to, Quirino Avenue. Yan, dire-diretso to guys, pa Las Piñas. Then Las Piñas to
Cavite na. Ayan. Ito yung part ng Tambo na ano dito yung mga pogo. So talagang well guarded talaga to, lalo na ng mga kapulisan natin. Kumbaga makikita mo talaga na nagpapatrol sila dito sa daan. Napaka-safe talaga ng daan dito. So doon sa alternative route na binigay ko sa inyo guys, nasa sa inyo naman yan diba? Kumbaga kung hindi mo feel na sumingit-singit, kung kaya naman ng katawan mo na indahin yung traffic, yung singit-singit ka nga, extra effort. Pero itong napili kong daan na to, isinubukan ko lang, pero ginagawa ko rin to madalas, lalo na kapag alam ko na kapag Friday is talagang grabe yung traffic. Depende rin sa araw, pero marerecommend ko talaga sa inyo na ganito, moving, di ba? Kasi mas gusto natin moving, ayaw natin naiipit sa traffic para swabe talaga yung biyahe natin. Kung ayaw mong matraffic, syempre hahanap ka ng ibang daan. So napaka-chill lang ng biyahe natin dito. Yan. So sana mga ka-SM, sa ibinigay kong alternative route sa inyo, sana makatulong ito. Lalo na doon sa mga ayaw maipit sa traffic. Syempre nakakapagod nga naman, di ba? Kumbaga galing ka ng trabaho, pagod ka na, tapos pagod ka pa sa pagsingit-singit, maiipit ka, kumbaga time consuming. So although na dito is nadagdagan yung haba ng ruta, pero nabawasan naman yung yung sa time. Kasi kaya namang makuha ng syempre sa bilis, di ba? Instead na kumakain ng time, di ka gumagalaw kasi ipit ka nga. Pero dito hindi man naipit pero moving pa rin. Yun ang maganda ron, move on lang ng move on. Yan. So ito na, kapag kumaliwa ka dyan is yung Dr. Santos Avenue para sa mga taga Parañaque. Pag dumiretso ka naman dito is still Quirino Avenue pa rin. Yan, pag kumaliwa ka naman, pag kumanan ka naman dyan is yung palabas ng Roas Boulevard. Yan. Pero nakita nyo yung traffic, kaya lang naman tayo na traffic dito is stoplight lang naman. Saka maganda yung bigay sa atin ng daan, di ba? Bihira lang tayong naiipit sa sa red light pagdating sa stoplight. Yan. Pero kitang-kita nyo talaga yung kapal ng smog. Saka parang medyo maramdaman mo yung hangin na parang medyo mabigat kasi makapal. Kaya talagang napa-face mask ako dyan. So ito, mas pinili ko na kumaliwa para sa Dr. Santos Avenue. Hindi ko na diniretso yung Quirino. Kasi pagka sa Quirino ka naman dumaan, medyo mas makitid compare dito sa Dr. Santos Avenue yung daan. Yan, medyo pumipiyok pa. Ayan, kita-kita nyo guys yung smog, di ba? Yung kalangitan namumula. Ganyan kakapal yung smog ng araw na to. Itong araw na binablog natin. Yan, hindi natin alam kung anong cause talaga, kung gawa ba to ng taal or ganoon lang talaga kakapal yung smog dito sa Metro Manila. Yan, pero syempre chill pa rin tayo, di ba? Ayan. So mas nagamit natin yung yung mini driving light natin. Ayan. Shoutout nga pala sa Tolpa Wiring. Kasi doon natin pinagawa yan. Tapos 60 watts na mini driving light. Tapos yung may underneath tayo na titanium. Yan. Na kapag pumipreno ka, nagre-red, turning red. Isa yan sa mga safety natin. Diba? Ano mo tawag doon? Prevention. Yan. Yun yung nag-i-indicate na kapag pumireno ka, nagre-red, nag-i-indicate yan sa nasa likuran mo na hihinto ka or mag-slow down ka. Ayan. Diba? Swabe na. Kaya mas pinili ko naman dito sa Dr. Santos Avenue. Ayan. Kasi mas malawak yung daan. Ayan, nasa airways na tayo. So kung compare mo naman kasi yung time travel is hindi naman nagkakalayo. Ang talagang pinagkaiba lang talaga nila is yung extra mile. Kasi nga mag-e-effort ka pabalik. Pero kapag tinumbok mo naman yung LRT is dire-diretso na siya. Yun nga, from Pasay Top, tapos Quirino,
yun na, kung taga South ka. Kasi taga Parañaque nga tayo. So ayan, di ba? Swabe lang yung biyahe natin. Talagang ma-smag lang talaga itong araw na to. Actually, ano siya hapon gabi. Ganun kumapal yung, nababaying-baying pa ako. Naka face mask na tayo, pero ayan, tumatagos yung mga fragments na meron sa hangin. Yun, so sa ulitin guys, sana nakatulong yung shinare kong alternative na route para sa mga taga South na nag-work sa Makati. Yan. Or hindi man sa Makati, syempre medyo yung Mandaluyong, mga ganyan is ayun. Sana makatulong sa inyo itong alternative route na to. Syempre kapag hindi natin feel yung daan, hanap lang tayo na kung saan tayo mas madadalian, di ba? Pero ang maganda talaga yan is kung talagang saan yung moving, hindi ka na-i-stack up sa traffic, di ba? Based sa analytics, 70% ng mga viewers ko is hindi pa nakasubscribe. So baka naman pwede makahingi ng subscribe sa inyo. For Sidski Motovlog, para sa YouTube channel ko, and pa-follow naman sa Sidski Motovlog for my FB page. Para maganda yung interaction natin. Diba? Na-miss ko nga kayo And I would like to take this opportunity guys para pasalamatan kayo, lalo na sa mga viewers ko and sa subscribers ko for my YouTube channel, for my followers naman for my FB page. Maraming salamat sa inyo guys. Mas nakikita ko na lumalaki na tayo. Dumadama na yung subscribers natin. Siguro mas na-appreciate mas na-appreciate nyo yung pagbibigay ko ng mga informative content. Yan, kung hindi man sa directions, upgrades, or mga hidden gems na pwedeng puntahan. Yan. Pero ngayon ang talagang umufocus talaga tayo sa lagay ng traffic. Kasi yun yung daily na na-experience natin sa daan. Baga, mas ibibigay ko sa inyo kung sa kayo mas madadalian, diba? Sino bang gustong nahihirapan? Yan. Maraming salamat talaga sa suporta ninyo. Kumbaga, ito yung nagiging gasolina ko para mas magpatuloy pa. So again, this is Sidski for Sidski Motovlog, saying peace, I'm out. Ride safe always guys, mga ka-SM. Maraming salamat.